decisions ng Aurora dito, 'di ba? Yung magandang timing ng Netherrealm, kung sumakit na agad-agad dito si Xavero, parang isa rin siya sa magiging reliable na pangtanggal agad nung Netherrealm if ever para sa side ng Aurora. BB, so let's see, dahil ito ang pinakamainit na game number 3 lang naman para sa seryeng ito kasi ito lang naman yung nag-iisang game number 3. so ito na nga, malalaman at makikita na natin kung sino ang makakakuha ng panalo. Again, ang importante ng standings natin sa grupong ito. Gusto mo talaga na makakuha ka, hindi lang top 3, talagang taas na taas para ligtas ka. Ito lang yung nakakamiss sa Nolan, no? Napakabilis talaga mag-clear. Yung jungle speed ni Nolan ay medyo unparalleled talaga compared to the other junglers in the meta right now. Pero ayan, Skyrie nakaabang na naman sa may middle lane, ala King Kong. King Kong Classic. Yes. Ang hirap mapag-isa sa mid lane kapag kaganito talaga ang iyong kalaban. So, tingnan natin kasi dalawa ang Purify ng Aurora this time. At least for them, parang magiging maingat na rin. Parang yung buong idea din naman no, ng Faramis, basta may Faramis ka, meron kang dagdag pang-ingat. Or pwede mo rin namang laruin aggressively, at least for Aurora. Kasi hindi naman mawawala dyan. Lucas, Suyo. Yeah. Pero parang for Onyx Esports kasi... Uy, na-force yung retry. Oh, ayun, anyway, going back. For Onyx Esports kasi parang mas malikot, mabilis, at pwedeng maging agresibo agad sa simula. Yeah. Lamang sa farm, si Kyrie dito, lamang siya na isang green kasi naharangan ni Lutpi yung suyo ni Demon Knight kanina doon sa may right side. So, hindi naman ganun kalaking difference, pero definitely may choice dito si Kyrie. He could just give out the turtle, look to trade the purple buff habang nakapwesto rito sa Demon Knight, which is gonna happen. And ito yung sinasabi na, kinakwento ko kay Ingan kanina, yung magkukunwari dito yung Onyx na okay, lalaba kami, sisilip si Kiboy habang kinukuha lang ni Kyrie yung purple buff dito ni Demon Knight. Ala King Kong talaga! Very identical. Kasi nga naman, no, pati ang organization. Halos napaka-identical at maging matagumpay ang agaw kuha ng purple buff. Pero Demon Knight, magtatangka rin naman yata siya na kuhain yung purple buff ni Kyrie dito sa kabila. Pero apat-apat to Naku, 4v4 talaga nagkakaroon na ng matinding labanan at mauuna yata si Renegade doon sa likuran. Netherrealm na pop na rin from Aurora kaya buhay pa ang lahat ng membro. Nakuha pa ni Yue. Nakuha ni Yue. Mali yung retry ni Kyrie. Very rare to Very rare of Kyrie to do so. Mali yung kanyang retribution. I think di nga tumama ata sa purple. Yung retry niya. Hindi ko alam kung malayo siya or talagang na-timingan lang na hindi. Yun lang, boss. Ano yan? Okay, medyo weird yung sequence na yun. Pero kanina pa yan Kanina pa yung dalawa na nasa bandang tore ni Doming Kite. Oo. Na lumalalim talaga si Xavero. Napakatapang. Yun nga, medyo weird lang na pinilit pa niya yung dash na yun. Tinulak lang siya yung Doming Kite palayo. Tapos yung spear di rin tumama para manakaw yung crab. So pareha silang nagkatawanan doon. Wala lang yung emote, di lang lumabas. Pero ano yun, hindi rin nila inaala. Ewan ko kung gigil lang talaga si Xavero dito. At least dikit na dikit pa, hindi pa nahahawakan yung dalawang gold laners natin. Pero speaking of, baka dito sa gitna, mahawakan na nga. Nasipa doon si Demon Kite doon instead of Doming Kite at mag-burst down pa siya. Hindi na tinamaan ng Frigid Glacier at mag-re-engage na. Naku, ato na si Edward! Nagwawala na din! Tamang tago na lang ang Onyx ID. Okay, so far wala pa namang nagkakatumbahan dito. It's just Onyx Esports trying to put pressure with their heroes. And ito yung sinasabi ko sa'yo kanina, Brigida, yung kapag nasa comfort zone sila, medyo malinis yung kanilang approach. Medyo lang naman, kasi may konting kalat pa rin, hindi pa to squeaky clean. And so far, nasasagot naman yun ng Aurora kasi meron silang defensive capabilities dito with their sustain, with their raw tankiness, and of course, yung additional layer pa ng Netherrealm. Oo. Kung ikaw si Kiboy, parang ang tricky at ang crucial ng mga pipiliin mo na i-commit this time. Dito mo na ilabas yung talagang pagiging committed mo. Pero dapat sa tamang tao. Kasi parang pwede lang makaligtas ang Aurora Kahit anong mangyari, may Netherrealm lang sila. Top lane. Binigay yung turtle may attempt dito sa buhay ni Doming Knight. Ginamit yung kanyang spear para makalayo. Nandun yung Spear of Misery pero nandun pa rin siya sa loob ng ultimate ni Aurora. First blood, mapupunta dito sa Onyx Esports. Pangalawang turtle na yun na binigay lang ng Onyx dahil very fixated sila dito sa top lane. Pero eto na nga, ang napakagandang Glorious Pathway. Medyo napabagal ang takbo dito ni Kyrie at Xavero. At nandun yung Blade Search from Demon Kite. Mukhang hindi na mabubuhay. Etong si Xavero kahit pa nailatag yung Zaman Force.
Yan ang trade at bawi. Seryoso ba si Sabero dun? Nakita na niya yung Glorious Pathway, naglalakad yung Hylos paharap. Alam naman niyang di aabutan si Kyrie. Siyempre, ang next target doon, yung Harit. Oh, taga lang, may sipa mula si Kiboy, pero umaabot yung Netherrealm. Mabubuhay pa rin si Demon Knight dito. Then Kiboy will fall down. And si Sans, hinahabol dito ng kabayo. Medyo nakakatakot si Rene J. Pero again yung blunder ni Sabero doon, overstaying under the Zaman Force. Alam niyang matutusok siya ni Rene J kasi siya na yung next target. And that meant his death. Isa pang, naku po, na naman, may blunder na naman mula kay Sabero. Kung tumama sa pader yun, pop talaga yung purify niya. Hindi talaga. Oy, Agent Lupi! So far, ang mga nakikita nating plays for Onyx Esports, di ko alam kung pinapakulo na naman nila kasi wala naman na silang nire-repair na daan. Ngayon, ayun! Okay. Nakahanap si Kiboy. Grabe si Kiboy, mainit talaga mag-show. Oo. Iba talagang show ni Kiboy. Comfort Ayan, talaga akong comfort. Andiyan na ang mga recalls, pero sabi ni Rene J, okay lang yan. May bawi pa naman si Dominic. Kahit at least di ginamit si Purify. Kasi ano lang naman siya eh. Na-poke lang siya nung Harit kanina sa may top lane. And si Lutpi dito, binabawasan lang yung buhay ni Yue just to make sure na hindi makakatulong si Yue sa turtle. Kaso, ang problema, layo pa ng turtle eh. Oh. Siya, gumamit siya ng gumamit siya ng revitalize eh. Medyo di maganda yung ginawa ni Lutpi Wala namang nagamit si Yu eh. And speaking of, hindi lang mga nawalang spells from Onyx Esports, ang grabe yung effects no. Nakita ko na yun eh sa Instagram. Oo, parang boomerang. yun yung boomerang effect. boomerang. Check nyo rin sa mga Instagram nyo. Walang revitalize si Lutpi. Pinili niyang i-trade dun eh kanina para sa kay Yue. Kaso full HP ulit si Yue. Oo. Nakakuha pa ng torre si Domen Kite. Ay! Kiboy! Naku, magagaling sa likod. Sino ang tatargetin nila kasi pasugod lang din si Rene J. At hindi pa nga yata makakahanap ng target agad pero si Kyrie masisecure naman na yung ating turtle objective. Frigid Glacier na pigilan yung mga members ng Aurora pero unleash the beast ni Edward. Siya naman yung naghahabol ng members ng Onyx Esports. Anong ginagawa ni Sabero? Medyo weird yung mga choices niya sa buhay. Oh, Kyrie! Nakasalubong dito sa may bandang likuran! Si Edward! Kanina pa, miss na miss ata ni Edward dito si Kyrie. Kanina pa niya hinahabol. Game number 2 pa lang. Yung jungler dito ng Onyx Esports, double kill para kay Edward. The sustain na damage is there. Lucas going on a killing spree. Ngayon may additional damage pa siya and sustain with the War Axe. Nakakabili lang. And si Lutpi, pinipigilan niya lang na yung additional pressure mula dito kay Edward. Kaso ang problema talaga, hindi nila kaya. Yung Lucas ni Edward, mainit na ulo ni Edward. Naaalala ko pa ang mga panahong bago pa si Lucas, kinakapa pa siya sa Snapdragon and yung parang initial thoughts nung maraming coaches dyan or players na parang very first turtle dependent siya. Tapos ngayon nakikita natin in action, aside sa fact na 2K halos yung gold lead na meron siya kontra sa katapat niya. Kaya nga eh. Pag-agresibo mo talagang nilalaro yung Lucas. And I feel confident siya na maging ganyang ka-aggressive kasi yung backup talaga. Ay, napaka-reliable. Dilimipat. Grabe naman, pakaba naman talaga. Sorry, ako din kinabahan din ako eh. Ganda ng sibat niya eh. Ganda ng sibat ni Dominic Kite eh. Alam mo, ito nga, yung gold lead ng Aurora, karamihan galing lang kay Lucas. Siya lang yan eh. Kapag ito yung hero na na-activate mo talaga, parang ang hirap ng maghanap ng sagot. Kahit yung mga frontliners ngayon ng Onyx Esports, sobrang may ilang na sila. Hindi na yan magdadalawang isip na pumasok lang at sumugod ng sumugod. Grabe, imagine mo, ang difference ng Aurora at ng Onyx Esports is si Edward. Yung gap niya kay Lutpi. Parang naaalala ko na naman yung mga pinagdaanan natin nung game 1 and 2. Ang daming naging character development. Oo nga eh. From XP to Rome. Ngayon, from na siya. From XP to, kasi ginajungle din niya si Lucas eh. Pero oy, anime battle ka. Sandi eh. Anime character rin si Kyrie eh. Mahirap kalaban yan. At dito nagpaka-anime na rin siya. Sa laban. Ay, nabis na naman niya talaga! Sabi sa'yo eh. Kanina pa yan si Edward eh. Miss na miss niya na si Kyrie. Pero tumamba rin Tumamba rin si Demon Knight sa may top lane. Nahuli siya ni Kiboy at pati na rin ni Sans. So Onyx Esports, they're still confident on taking this one out kasi may damage output sila with the Harit and may pang-block sila nung spear na pwede manggaling kay Doming pagkabuhay niya. Pero babagsak din naman si Yue. Hindi pa kinabit yung kanyang Netherrealm. Pero Zaman Force ginamit na rito ng Sabero. Unti-unti. Nag-audition nata ang Aurora, ha? Tutumba na rin si Rene J. Si Edward na lang yung natitirang buhay. Kaso si Edward dyan! Si Edward yan eh. Si Edward lang ang kailangan namin! Sabi ng Aurora! Mabubuhay pa. May revitalize.
Wala. Hindi pa na naka-revitalize. Ano nga pala si Edward, naka-flicker nga pala. Pero buhay pa rin si Edward. Okay. Sa dulo ng araw, at hindi pa nga ito dulo ng araw, buhay pa rin. Oh! Okay, dito mo. Hindi tumama. Kamunti ka na naman yun. Pero maganda ang control. Kaso makakabalik na sila Demon Kite. Parang wala lang yung nangyari. 10 minutes pa lang pala tayo ng ating laban. Pero Zaman Force Pin ang zone! Narito ni Savero! At si Lutfi ang magiging kapalit. Pero yung Lord ay nasa kamay ng Onyx Ay, nagalit na si Esports. Edward. Eto na naman, Unleash the Beast. Pinaghahabol na naman yung kanyang mga namimiss. Pero si Savero! Siya pa yung isang nahanap! Savero once again with the attempt. Nag-try na naman siya pumatay kaso wala nga siyang Zamor Force. Kakagamit niya lang kanina. Nakalimutan niya at ang ginamit niya yung ulti niya. And Aurora went for the chase. Ngayon, makokontrol nila yung harap ng base rito ng Onyx Esports. Lord is gonna be marching out, however. Pero sa may top lane, pwede nga actually hindi mo na pansinin ng Aurora to eh. Pwede nilang i-attempt yung middle lane. Pero si Yue, na-poke dito ni Sans. So, mission na medyo change mission dito ang Aurora. Glorious Pathway para lang hindi dumapensa ang Onyx Esports. Yan ang magandang Glorious Pathway. Pero may conceal mula dito kay Kaboy. Sa may badalikuran din naman ang Spirit dito si Lutfi. Hinihingi patapos. Makakawin pa ang Aurora. Nahuli nila si Aurora sa may badalikuran. Lutfi sa may badalikuran. Hinahabol naman ni Edward. Hindi siya makamag-participate. Aurora will fall down. Pero hindi yun yung Aurora na team. Aurora na hero ng Onyx Esports. Sa may top lane, bumagsak na yung Lord. Susunod pa rito sa Savero. Wala na namang ultimate. Wala na namang ultimate. Lumalaban pa. Pero si Kyrie, mahanap si Domeng kahit sa likod. Pero hanggang doon na lang yung mga makukuha niya nakapalit. Unless palagay niya grabe. pa rin ito. Pero Enemy that's character. 3 members. Edward, Yue, Renny J, hindi na kanila pinansin. Ito na naman si Edward! Miss na kita, pre! 4 years na tayong di magkasama! Nagkapatayan sila! Pareha silang anime character! Parehas! Buhok! Galaw! Ilista mo na! Sabi niya, Kyrie, kimpi ka ngayon, pero tandaan mo, nung nanalo ko ng M3, kimpi din ako noon. Oo, tama. Yung hairstyle lang ni Edward ngayon ay medyo pinabatang version ng, actually hindi ito kimpi eh. Bangs to bangs. Oh, bangs to bangs. Bangs. Sobrang poetic nung laro eh, no? Biruin mo buong series. Oo, yan yung... Inahabol. Hinahabol ni Edward si Kyrie. Nag-appearance sila, sabi, lupit eh. Anime fight. Anime fight. Appear tayo. Anime fight. yung instant replay natin nag-upgrade na. Tandaan mo, si Edward lang ang may karapatan magkaroon ng anime battle kay Kyrie. XP pa yan. Pantay sila doon. Hindi jungle to jungle sa lagay na yan. Pero siya lang. So nakikita natin ngayon. Ang tagal na rin na pinagsamahan. Nga naman ng dalawang to. So, 4 years. Nagtatranslate siya dito. Oh. 5 years pala. Sabi niya, 2025 na eh. Huli tayo ng kampe, 2020. Miss na kita, pre. Oh. Pero, to be fair ha, parang medyo struggling din in a sense ang nagiging sitwasyon ngayon ni Domeng Kite in terms of kung saan siya pepwesto. Maraming parang nagpapailang dito sa kung paano niya pinepwesto yung sarili niya. If it weren't for yung pressure talaga ni Edward dito, parang maraming magiging workaround ang Onyx Esports eh. Pero tingnan natin kasi si Yue ngayon, medyo napalayo. Spear! Ay, naku, tumama! Yung Spear of Destruction, eto na nga, sabi ni Domeng Kite, babawi na ako. Ako naman yung magwawala, dalawa na yung makukuha niya rito. At si Edward doon sa itaas. Sabi niya ako nang bahala doon sa iba. Savero, nandito mag-isa. May Zaman Force this time, pero hindi na gagamitin pa. Sabi niya, narinig ko kayo kanina, ayaw ko nang gamitin to. Ang problema, kinailangan niya gamitin, hindi niya ginamit. And Aurora, mag-isa siya, Savero, ginamit ni Zaman Force sa loob, sa harap ni Lucas, sa harap ng Aurora. And si Kyrie dito, tumumba na rin, and Aurora! Tama si Birigita as they take the 2-1 victory versus Onyx Esports. Makukumple